Looking unto Jesus, the author and finisher of our faith, who for the joy that was set before him endured the cross, despising the shame, and he sat down at the right hand of the throne of God. Hallelujah. Set your affection on things above, not on things on the earth. Praise the Lord. At ang last verse natin ay Matthew 14:30. Ang sabi dito mga kapatid, but when he saw the wind boisterous, he was afraid, and beginning to sing, he cried, saying, Lord, save me. Purihin ng Diyos sa pagkabasa ng kanyang mabanal na salita, at ang ating pamagat sa oras na ito mga kapatid ay Hallelujah. Basahin natin. Focus to Jesus and not in the sermon. So, ang sabi dito mga kapatid, we need to focus to Jesus and not in the storm. Sino bang dumaranas mga kapatid ng bagyo at unos ngayon sa buhay ng bawat isa? Praise the Lord. Thank you, sister. Hallelujah. Wala ba? Sinong walang dinadanas? Hindi ka tao pag hindi ka dumadanas sa mga ganitong hallelujah. Ano ka, alien? Hallelujah. So, ang sabi sa ating verse mga kapatid, sa unang verse natin sa Hebrew 12:2, looking unto Jesus, the author and finisher of our faith. Amen. Sino mga kapatid? Ang ating Panginoong Jesucristo. Sa Kanya lamang tayo mga kapatid mag-focus dahil siyang author and finisher of our faith. Kaya kung gusto mo maging sakdal ang iyong pananampalataya mga kapatid, wala kang ibang titingnan, wala kang ibang mga kapatid sasambahin kundi ang ating Panginoong Jesucristo. Bakit mga kapatid na kailangan natin mag-focus sa ating Panginoon? Dahil sabi dito, who for the joy that was set before him endured the cross. Dahil yung mga kapatid ang pinagtiisan ng ating Panginoon, mga kapatid, ang pangyayari doon sa kanya sa cross ng Kalbaryo. Despising the same, biro mga kapatid. Naalala natin mga kapatid, biro mga kapatid, ang ating Panginoong Diyos mismo. Nagbalot ng laman, nagmanifest sa flesh. Tapos mga kapatid, naging kahiya-hiya sa doon sa cross ng Kalbaryo. Inako niya ang kabayaran ng ating mga kasalanan, ang kahihiyan na dapat yon para sa bawat isa sa atin sa paggawa natin ng kasalanan. Ngunit dahil sa pag-ibig ng Diyos sa atin, sa pagmamahal niya sa atin, kapatid, siya ang gumanap noon sa cross ng Kalbaryo. Biro mo, siya ang Diyos na naglalang ng langit at lupa. Siya ang Diyos na nagbibigay sa atin ng hininga na naglalang sa bawat isa sa atin. Ngunit dahil sa ating mga pagkakasala, siya mga kapatid ang umako ng kabayaran noon sa cross ng Kalbaryo. So hindi pa ba tayo mapatid magpapasalamat yan sa Panginoon? Magpatumpik-tumpik pa ba tayo sa paglilingkod, pagsamba sa Diyos? Matapos niya gawin yon para sa iyo, para sa akin, para sa bawat isa sa atin, mga kapatid, no? And he sit down at the right hand of the throne of God, no? Hallelujah, kaya yan ang nangyayari ng mga kapatid pagdating natin sa heaven, no? Colossians 3 to. So ang sabi ng ating Panginoon, mga kapatid, set your affection on things above. Ano doon mga kapatid? Ang sabi kanina sa ating Bible study mga kapatid, no? Hindi pa mga kapatid nakita ng mata, narinig ng tainga, o naisip ng puso ng tao mga kapatid, ang mga bagay na inihanda ng Diyos sa mga nagsisiibig sa Kanya. Kaya mga kapatid, bilang isang mananampalataya na katulad mo at katulad ko ng mga apostolikong mananampalataya mga kapatid, mag-isip ka ng pinakamagandang pangyayari sa buhay mo. Pag naisip mo, hindi pa yon ang maranasan mo doon sa piling ng Panginoon sa kalangitan. Kung dito pa lang, di ba kapatid, makatanggap lang tayo ng regalo, di ba, galak na tayo. How much more doon sa langit mga kapatid na hindi pa pumasok, mga kapatid, sa puso ng tao, hindi pa nakita ng mata o narinig ng tainga ang mga bagay na inihanda ng Diyos sa bawat isa sa atin. So doon tayo mag-focus mga kapatid, no? Set your affection on things above, not on things on the earth. At ang ating next verse, mga kapatid, Hallelujah. But when he saw the wind boisterous, he was afraid, and beginning to sink, he cried, saying, Lord, save me. Kaya ito mga kapatid, sa ating mga dinaranas sa ating buhay, lagi tayo mag-focus dun sa ating Panginoon. No, minsan kapag dumaranasan tayo ng mga pagsubok, mga problema, sakit at karamdaman, ay nawawala na tayo mga kapatid, ang ating focus sa Panginoon. No? Hallelujah! Ang sabi ng ating Panginoon, mag-focus tayo sa Kanya. Para maunawaan natin dito mga kapatid ang pangyayari dito sa Matthew, umpisa natin sa Matthew 14:22 hanggang 33.
Hallelujah. Praise the Lord. So sabi nito, at pagdakay, pagmadali niya ang kanyang mga alagad na nagsilulan sa daong at magsiuna sa kanya sa kabilang ibayo hanggang pinayaon niya ang mga karamihan. At pagkatapos na mapayaon niyang mga karamihan ay umaon siyang bukod sa bundok upang manalangin. At nang gumabi na ay siya ay nag-iisa doon. No? Natapwat ang daong ay nasa gitna na ng dagat. Ito sa mapatid ng kanyang mga alagad. No? Na hinampas ng mga alon sapagkat pasalungat sa hangin. No? At sa ikaapat na pagpupuyat ng gabi ay naparoon siya sa kanila na lumalakad sa ibabaw ng dagat. Ang ating Panginoon, lumalakad sa ibabaw ng dagat ng patid at pinuntahan niya ang kanyang mga alagad na nandoon sa gitna ng dagat, mga patid na sinasalubong ang bagyo at unos. Tingnan natin mga patid, may makuha tayo dito. No? Hallelujah! At nang makita siya ng mga alagad na lumalakad sa ibabaw ng dagat, ay nangagulumihanan sila na nagsasabi, multo! At sila nagsigaw dahil sa takot. Datapot pagdakay nagsalita sa kanila si Jesus na nagsasabi, lakasan ninyo ang inyong loob. Ako nga, huwag kayong mga takot. Sino pa bang takot? Hindi na tayo ng takot? O sinong gusto mo unang ma-arrive? No? At sumagot sa kanya si Pedro at nagsabi, Panginoon, kung ikaw nga ay paparihanin mo ako sa iyo sa ibabaw ng tubig. Biro mo? At sinabi niya, halika! At lumunsad si Pedro sa daong at lumakad sa ibabaw ng tubig. Lumakad ba sa mapatid sa ibabaw ng tubig? Yes. Sinabi dito, upang kumaroon kay Jesus, datapwat. Pagkakita niyang malakas ang hangin, ay natakot siya. At nang siya ay malulubog ay sumigaw na nagsasabi, Panginoon, iligtas mo ako. At pagdakay, iniunat ni Jesus ang kanyang kamay at tinawakan siya at sa kanya sinabi, O ikaw, nakakaunti ang pananampalataya. Bakit ka nag-alinlangan? Nakukuha niyo ng mapatid na ibig sabihin? Amen. At pagkalulan nila sa daong ay humimpil ang hangin at ang mga nasa daong ay nagsisamba sa kanya na nagsasabi, tunay na ikaw ang anak ng Diyos. Hallelujah. Hallelujah. So sa pangyayari na ito mga kapatid, hallelujah, inutusan ng ating Panginoon ang kanyang mga alagad na mauna kayo doon sa kabilang ibayo. Nung habang sila mga kapatid naglalayag papunta sa kabilang ibayo mga kapatid, no, na-encounter nila ang bagyo at unos. At sila ay nangatakot mga kapatid. Ngunit alam ng Panginoon na dumaranas ng bagyo tunos ang kanyang mga anak, ang kanyang mga alagad. Kaya ang Panginoon pumarito doon, lumakad sa tubig upang kanyang maabot ang kanyang mga lingkod. Hallelujah. Nakukuha niya ng ibig sabihin, mga kapatid. Hallelujah. At natakot sila. Sinabi na, multo! Pag tayo ba makita natin ngayon dito ang Panginoon, sasabihin natin multo? Kung magpakita ngayon dito sa ating harapan ng ating Panginoon, sa kanyang glorified body, sasabihin ba natin na multo? Matakot ba tayo mga kapatid? Hallelujah. Praise the Lord. Hindi tayo dapat matakot, hindi tayo mangamba. Kukunin man tayo ngayon, so be it according sa will ng ating Panginoon. Diyan naman tayo lahat patutungo. Di ba, una-una lang, ang sabi nga nila mga kapatid, ang importante, mauna ka man o mahuli. Mapatid ang importante, bago ka kunin ng ating Panginoon, right Diyos ka sa harapan ng Panginoon. Upang pag-arrive natin doon, ang Panginoon mismo magsabi, welcome, thou good and faithful servant. Enter thou into the joy of the Lord. Kaya sarap yan mga kapatid pakinggan kapag ang Panginoon mismo ang magsasabi sa iyo o sa bawat isa sa atin. Amen? Hallelujah! So mga kapatid, nakita ito ni Pedro. Sabi ni Pedro, ako ito, huwag kayong matakot, huwag kayong mangamba. Ang sabi ni Pedro, kung ikaw nga yan, Panginoon, papuntahin mo ako dyan. Biro mga kapatid, pinapakinggan ng Panginoon kanyang mga alagad. The same God na sinabihan ni Pedro, the same God na sinasamba natin. Amen. Kung pinakinggan niya si Pedro, kaya niya rin pakinggan ang bawat isa sa atin. Amen. So sabi niya, Panginoon, papuntahin mo ako dyan. Sabi ng Panginoon, halika, Pedro. At bumaba si Pedro doon sa sinasakyan nila sa gitna ng dagat at lumakad sa tubig. Nakalakad ba siya? Nakalakad siya mga kapatid. No?
Hallelujah. Ngunit ang problema, mga kapatid, habang lumalakad siya, ang lakas ng bagyo, ang lakas ng alon, ang laki ng alon, mababangga na si Pedro. No? At dahil doon mga kapatid na natakot siya o nangamba siya, nakalakad na siya sa tubig eh. Ngunit nakikita niya ang problema at pagsubok, natakot siya, nangamba siya, at siya ay lumubog, mga kapatid. Sa atin bilang mga mananampalataya, alam natin na may relasyon na tayo sa ating Panginoon. May personal na tayo na relasyon sa ating Panginoon. Amen. Bakit ka matakot? Bakit mangamba ka? Kapatid, ang sabi ng Panginoon, hindi kanya pababayaan, hindi kanya iiwanan. Kapatid, may mga nangyayari man sa buhay ng bawat isa sa atin. Lagi natin tandaan, kapatid, manalig lamang tayo sa Panginoon dahil siya ang magbibigay, kapatid, ng kalakasan sa bawat isa sa atin kung paano mapagtagumpayan ang anumang ating kinakarap sa mundong ibabaw na ito. Amen? May problema ka lang, ayaw mo na, kapatid. May sakit karamdaman ka lang, apektado ng pananampalataya mo. Lagi nating tandaan sa mga pagsubok at problema nating kinakarap, pag ito ay nating napagtagumpayan, mga batid, iba yung pagpapala ng pagkaloob sa atin ng Panginoon. Sa totoo lang, mga batid, ako inaano ko yan sa Panginoon na dahil sa inyo na may hinang ano nyo pa, mga batid, although na bababa pa, mga batid. Lagi yung sinasabi ko sa Panginoon, kung pwede ng Panginoon sa akin mo ibigay yung mga problema at pagsubok ng mga kaluluwa na binibigay mo dito sa iglesia kasi baka hindi nila makaya. Kapatid. Ngunit ang ano ng Panginoon sa atin kasi may kanya-kanya tayo, mga kapatid. So individual ang kaligtasan. So ang bawat isa sa atin daranas talaga kasi kung dinanas yan ng Panginoon, sino tayo? Amen. Kung ang Panginoon nga na ating sinasamba, dumanas ng ganyan, tayo din, mga kapatid. So kapag dumaranas tayo ng ganyan, mga kapatid, ipagpasalamat natin, ariin ka natin kagalakan ang sabi ng Panginoon. Dahil yan ang magpapatibay ng ating pananampalataya at relasyon sa ating Panginoong Jesucristo. Amen? Hallelujah! So dito, mga kapatid, no? Nung palubog na si Pedro, anong sabi niya? Nanalangin pa ba siya ng 5 bisis, ng 1 oras, ng 2 oras? Ano lang sinabi niya? Lord, save me. Napaka-liit lang, mga kapatid, ngunit ano yun sa ating Panginoon dahil pinapakinggan niya. Kaya sa ating mga pagsubok at problema, mga kapatid, ibigay natin sa Panginoon. Dahil alam natin na may magagawa ang Diyos sa ating mga buhay. Amen? Hallelujah! So dito, mga kapatid, sa pangyayari kay Pedro, mga kapatid, no? Na ano siya, mga kapatid, ang kanyang pananampalataya na shake, mga kapatid. No? Naliglig siya. No? Samantalang si Pedro napakatapang, Panginoon, bago dumating sa iyo, dadaan muna sila sa ibabaw ng aking bangkay. Ganyan na ganyan ang katwiran ni Pedro, mga kapatid. Hinuli pa lang ating Panginoon, mga kapatid, naduwag na. Maliban doon, mga kapatid, dinay niya ang Panginoon ng 3 beses. Ngunit ang kagandahan, mga kapatid, kay Pedro, kisa kay Judas, si Judas, mga kapatid, tinuro niya lang ang Panginoon eh. Si Pedro, dininay niya mismo ang Panginoon na hindi niya kilala. Ngunit ang pagkakaiba nila, mga kapatid, si Pedro nagsisi na nung balik sa ating Panginoon. Kaya nung binigay ng ministry sa kanila, siya ang pinakamalapit, mga kapatid, ang binigyan ng ating Panginoon ng susi. Hindi yung literal na susi, mga kapatid. Kundi siya ang ginamit unang-una ng Panginoon para ipangaral ang susi ng kaligtasan. At ano yun, mga kapatid, ang 3 susi? Repentance, water baptism, spirit baptism. Yan ang susi ng kaligtasan ng bawat sangkatauhan, mga kapatid. Hallelujah! In Matthew chapter 8, verse 23 to 27, tingnan natin ang pangyayari dito, mga kapatid. At pagkalulan niya sa isang daong, ay sinundan siya ng kanyang mga lagad. At narito bumangon ang isang malakas na bagyo sa dagat. No? Parehas na bagyo, mga kapatid, ang kinakarap. At ano pat, inaapawan ng daong ng mga alon. Datapwat siya'y natutulog, ang ating Panginoong Hesukristo. No? At nagsilapit sila sa kanya at siya'y ginising na sinasabi, Panginoon, iligtas mo kami. Kami mamamatay. No? At sinabi niya sa kanila, bakit kayo nangatatakot? O kayong kakaunti ang pananampalataya? Nang magkagayoy, nagbangon siya at sinaway ang mga hangin at ang dagat at humusay na totoo ang panahon. At ang mga tao ay nagtaka na sinasabi, anong tao ito? Na maging ang mga hangin at ang mga dagat ay nagsisatalima sa kanya.
Pero mga kapatid, ang kanyang mga alagad nandun, habang lumalakbay din sila sa dagat pa rin, ganun pa rin ang pangyayari. Kasama niya pa rin ang kanyang mga alagad. May bumangon na bagyo at unos, mga kapatid. Nang sabi dito, pinapasok ng mga kapatid ang kanilang sasakyan at malulunod na sila. Ngunit ang Panginoon, payapa na natutulog. Nakukuha niyo mga kapatid? Bagyo at unos, takot na ang kanyang mga alagad. Mga kapatid, ang Panginoon natutulog lang. Sa palagay niyo ba, tulog talaga ang Panginoon? Tulog ang kanyang physical, ngunit alam niya kung anong pangyayari. Amen? At ginising nila ang ating Panginoon. Panginoon, iligtas mo kami, mamamatay na kami. Ngunit ang sabi ng Panginoon, bakit kayo nangangatakot? O kayong mga kakaunti ang pananampalataya? No? Hallelujah. Ang pangyayari mga kapatid, kasama na nila ang Panginoon sa isang daong takot pa rin sila. Sa tulad nating mga mananampalataya, ang sabi ng Panginoon, huwag kayong mga takot. Amen? Dahil kasama na natin ang ating Panginoon. Naniniwala ba tayo mga kapatid na nandito sa loob na itong ating Panginoong Jesucristo? Amen. So matatakot ba tayo? Mangangamba ba tayo mga kapatid? Hindi mga kapatid. Kung alam natin ng Panginoon, kasama natin sa ating buhay, after na na-receive natin mga kapatid, o naganap sa ating buhay ang Ebanghelyo mga kapatid, huwag kang matakot, huwag kang mangamba, dahil hindi ka iwanan ng Panginoon, hindi ka pababayaan ng ating Panginoong Jesucristo. Matakot ka lang ba mga kapatid dahil may problema ka ngayon? Dahil may pagsubok ka ngayon? O dahil may sakit at karamdaman ka ngayon? O dahil wala kang trabaho ngayon, Brad Julico? Matatakot ka ba? Ilang buwan ka na ba walang trabaho? 5. Ginutom ka ba? Kumakain ka ba 3 beses sa isang araw? Oh. Lagi nating tandaan mga kapatid, ang pangako ng Panginoon. Mag-focus lamang tayo sa Kanya. Ano man ang mangyayari sa ating buhay, focus to Jesus, mga kapatid. Nandito na tayo. Ito na magdadala sa atin mga kapatid sa kanyang kaharian sa kalangitan. Wala nang ibang mas makatotohanan pa dito kisa ngayon sa itong ating pinag-aaralan o itong salita ng Diyos na ating pinaninindigan sa iglesyang ito. No? Matakot tayo kasi kasama natin ang ating Panginoon. Dahil bang may sakit ka o may naramdaman ka? Ako mga kapatid, tinrangkaso ako kahapon, hindi rin ako nakapasok half day. Pero hindi yun magiging hadlang, hindi rin ako makainom ng gamot, nakapasting ako. Kaya gabi na ako uminom mga kapatid. No? Hallelujah, hindi yan makakahadlang sa nais ng Diyos na gawin natin para sa kanyang kapurihan. Amen? Hallelujah. So kaya tayo minsan mga kapatid ay nararatil ang ating pananampalataya dahil sa mga comfort zone sa buhay ng bawat isa sa atin. Bago tayo magpatuloy mga kapatid, isipin mo kung anong comfort zone ngayon sa buhay mo, mga kapatid. O yung nakakasagabal na yan mga kapatid sa pagsunod natin sa Panginoon o sa paglapit natin sa ating Panginoon. Hallelujah. So may kwento dito mga kapatid na isang hari mga kapatid, niregaluhan mga kapatid ng ibon na agila, 2 mga kapatid. No? So pinalagaan niya ito sa kanyang caretaker. Na habang lumalaki, talagang malulusog mga kapatid. Dahil pag-aari ng hari, talagang alagaan niya na mabuti. Tapos nung lumaki na pwede na lumipad, sinabi ng hari, test mo na ipalipad sila. So mga kapatid, nung lumipad ang 2 agila mga kapatid, no, pareha sila ang lakas mga kapatid. Ngunit ang isa napakataas ng lipad. No? Nabot hanggang langit mga kapatid. Ngunit ang isa mga kapatid, malapit lang kanya nilipad at mamaya-maya bumabalik. Kahit paliparin, balik pa rin ang balik sa mga kapatid doon sa pwesto niya. Kung saan siya nakadapo mga kapatid. No? Kaya nagtaka itong hari, bakit ganyan? Parehas naman sila, parehas naman ang pinapakain. Parehas naman yung binibigay. Parehas naman ang pag-aalaga. Ngunit bakit ang lipad ng isa ay mababa? At panay ang balik niya. Hindi siya tumutuloy. So nag-ano mga kapatid, ang hari, pinatawag niyang kanyang mga nasasakupan na kung ang sino man magpapalipad ng isa na itong mababang lipad na makarating din sa kagaya ng lipad ng isa, ay bigyan niya mga kapatid ng reward. So lahat ng mga tao ay pumunta doon, mga matatalino, kung ano mga ginagawa na mga kapatid. Ngunit hindi pa rin nila napalipad, mga kapatid, ng bataas ang isang agila. Hanggang sa may isang farmer na pumunta mga kapatid, no?
Hallelujah. At nagtaka ang hari na napalipad niya ng ganon din kataas. Tinanong siya ng hari, anong ginawa mo? Diyan mga matatalino, marurunong ang diyan sanay sa pag-alaga ng mga hayop. Hindi nila napalipad ng ganon. Ngunit ikaw, tinanong siya ng hari, anong ginawa mo? Sabi niya sa hari, ako ay ordinaryong tao din lang, mahal na hari. Isa lang ang ginawa ko. Pinutol ko ang sanga na dinadapuan ng agila. Nakukuha niyo ibig sabihin? Amen. Ano daw ang gagawin? Putulin daw ang sanga. Hallelujah, na dinadapuan ng agila. Ang agila, mga kapatid, represent sa buhay ng bawat isa sa atin. Ang sanga ay yung mga balakid sa pagsunod natin sa ating Panginoon na dapat nating putulin, na dapat nating alisin upang malaya tayo makasunod, mga kapatid, sa kalooban ng Diyos sa ating mga buhay. Kaya kung ano ngayon sa oras na ito, ang comfort zone mo, putulin mo na yan, mga kapatid. Amen? Nakukuha niyo, mga kapatid? Ang ibig sabihin? Amen. Hallelujah. So, ang comfort zone natin, mga kapatid, ay ang branch na yon, o yung sanga na dinadapuan ng agila. At ano yan, mga kapatid? Ang mga balakid sa ating paglapit sa Panginoon, ang ating mga old habits. Ang mga dati nating kinaugalian na hanggang ngayon hindi mo pa rin maiiwan. Ang dating mga ginagawa natin na kunting sagi lang ay nandoon ka na sa tinatawag na tampururot. Na kunting ano lang, salita mo marinig mo, nagtatampo ka na, umalis ka na, lumalayas ka na, mga kapatid. Hallelujah. Yan ang sabi ng Panginoon na dapat putulin. Ano pa? Ang ating fear, mga kapatid. Kasi isa yan sa ini-inject ni Satanas, ang takot. Ang sabi, mga kapatid, ng salita ng Diyos, mga kapatid, kapag natatakot ka, wala pa sa iyo, mga kapatid, ang pag-ibig ng Diyos. Dahil kapag hallelujah, praise the Lord. So, ang pag-ibig daw ng Diyos ay wala sa iyo kapag mayroong ka pang takot. Dahil daw, mga kapatid, ang pag-ibig ay hindi ka natatakot. So, dapat nagmamanifest ang pag-ibig ng Diyos sa ating buhay upang wag na tayong matakot o mangamba paman, mga kapatid. So, ano pa, mga kapatid? Ang ating doubts. Dahil nagdududa tayo, mga kapatid. Lalo na kapag tinatawag ka ng Panginoon, in-schedule ka ng Panginoon, mga kapatid, na tumayo dito. Hallelujah. Sa likuran ng pulpito. No? Praise the Lord. Lagi kang umayaw. Natatakot, nagdududa ka pa. Parang wala kang tiwala sa pastor na sinabihan ng Panginoon para patayuin ka dito. Sa palagay nyo ba, kapatid, ang pastor ang nagpapatayo dito sa inyo? Kung ako lang masunod, kapatid, hindi ko kayo patatayuin dito. Di ba? Pero yan ang kalooban ng Panginoon. Yan ang sabi ng Diyos, yan ang gusto ng Diyos sa bawat isa sa atin, na dapat magpagamit tayo para sa kapurihan ng Diyos. Amen? Kaya pag pinapatayo kayo, kapatid, i-grab nyo pribilehiyo na yan, kapatid. Hindi lahat nabibigyan yan. At huwag mo sabihin na hindi mangyayari kung wala ka. Lagi nating tandaan, kahit 100 bisis, palitan ka ng Panginoon ng 100 tao dito. Kahit sino sa atin. Amen? Hallelujah. So lalo na pagka ginagamit tayo, mga kapatid, minsan paayaw-ayaw pa tayo. Yung iba nga, kapatid, gustong-gusto. Kaya tayo binibigyan ng pribilehiyo eh. Di ba? Praise the Lord. Palakpak muna sa Panginoon. So huwag tayong magano, mga kapatid. Kasi ang pagpapala na dapat sa iyo, napupunta sa iba dahil sa pagtanggi mo, sa pagkayaw mo. Amen? At lagi natin tandaan, mga kapatid, huwag tayong mamili kung ano man ang binibigay sa atin ng Panginoon. Praise the Lord. Kung yun ang binigay sa iyo ng Lord, yun, gampanan mo. Amen. Huwag kang mamimili na itong gusto ko. Yan ang gusto mo, hindi naman gusto ng Panginoon. Amen. Di ba? So doon ka sa gusto ng Panginoon, ang gagawin lamang natin sumunod, 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 at sumunod. Amen? Hallelujah. At huwag nating mga dyan, hindi marunong ang pastor dyan, walang huwag tayong maghanap ng magaling, no? Ng marunong, mga kapatid, no? Hallelujah. Ang sabi mga kapatid, stop looking for a bitter pastor and a bitter church. Amen? Ginagawa ba natin dyan, mga kapatid? No. Huwag tayong maghanap ng ganon. Hallelujah. Hallelujah. But remember, mga kapatid,
Start making yourself a better member. Then you can see the difference. Amen? Kung maghanap ka ng magaling na pastor o bitter na magaling na church na matatalino ang mga nagtuturo, ng mga fluent sa English, fluent sa lahat ng mga salita, mga kapatid, huwag yung hanapin mo. Ang gawin mo muna, magpaka-bitter member ka muna at makikita mo ang pagkakaiba. Amen? Yun ang gawin ng bawat isa sa atin, mga kapatid. At remember, church, mga kapatid, a good pastor is not always the best preacher, mga kapatid. Naniniwala tayo doon? Amen. Dahil, mga kapatid, ang preaching nagmumula sa labi. Ngunit ang pagiging pastor nagmumula dito. Kaya doon dapat tayo. Oh, magaling nga ang pastor, fluent mag-English, magaling magsalita ng ganito, ng ganyan, puro English speaking, walang lumalabas na Tagalog, puro English. Eh kung hindi naman dito ang pagmamahal niya sa'yo, wala rin mangyayari, mga kapatid. Hallelujah. So sabi mga kapatid, a lot of people are listening for a sound and not looking for a shepherd. So preaching is from the mouth, pastoring is from the heart, mga kapatid. Ang you need to do, mga kapatid, all you need to do, mga kapatid, is to increase your faith. Work out your own salvation. Di ba, mga kapatid? Sa pag-aaral natin kanina, mga kapatid, yun ang gagawin natin. Mga kapatid, i-work out natin ang ating kaligtasan. Nasa atin ang kaligtasan. Once na naganap na sa buhay mong ebanghelyo, i-work out mo yan na huwag nang malaglag, na huwag nang makagaw muli ni Satanas sa'yo. Hindi na pananagutan ng pastor yan sa inyo, mga kapatid. No? Pananagutan mo na yan kasi may binigyan ka ng pribilehyo na i-work out mo, hindi mo work out. No? So work out your own salvation with fear and trembling, mga kapatid. No? Hallelujah. So, wag natin sabihin, ay, hindi ko kaya, wala akong magagawa. Hindi talaga natin makaya, wala tayong magagawa. Sabi na Panginoon, wala tayong magagawa kung hiwalay tayo sa Kanya. Di ba? May nagawa ka ba sa sarili mo nung hiwalay ka sa Panginoon? Anong nangyari sa buhay? Babalik sa dati? Importante ngayon, bumalik ka sa ating Panginoon. Dahil wala tayong magagawa kung hiwalay tayo talaga sa Panginoon. Nandito na tayo, nakaugpong na tayo, mga kapatid, tayong mga sanga. Ayon sa pag-aaral natin kanina, mga kapatid, sanga, mga kapatid, no? Yun ang nakaugpong na tayo sa Panginoon. Huwag na natin hayaan na maalis pa tayo doon, mga kapatid. No? Hallelujah. At walang imposible sa ating Panginoon, mga kapatid. No? Ilang beses natin na ikwento na ito tungkol doon sa isang tao na talagang malakas ang pananampalataya sa Panginoon. Every time na nanalangin siya, mga kapatid. No? Itong isang sundalo, mga kapatid, na inutusan ng kanyang senior, yung kanyang officer, na iparada mong sasakyan doon. Di ba? Hindi sa marunong magmaniho. No? Ngunit dahil, mga kapatid, sa kanyang pananampalataya, no? Dinala niya doon, pinarada niya ang sasakyan. Nagulat sa mga kapatid na ang kanyang mga ay nag-iyakan. At nung binuksan ang hood, mga kapatid, wala palang makina ang sasakyan. Ganyan, mga kapatid, ang nagagawa ng Diyos na ating sinasamba. Walang imposible sa Kanya, mga kapatid. Kung magawa niya yon, although kwento lang yon, pero pwedeng maging totoo dahil ang Diyos na ating pinaglingkuran ay walang imposible sa Kanya. Amen? Kung kaya yung gawin ng Diyos doon sa kwento na yon ng tao na sundalo, kaya niya rin gawin sa bawat isa sa atin. Amen? Kaya nga, di ba, lagi natin pinapakaral, where is your faith? Huwag niyo hintayin na sabihan kayo ni Fernando na where is your faith? Kasi yung faith niya ngayon, mga kapatid, tingnan mo, binigay sa kanya ng Panginoon ng trabaho, mga kapatid. Sa kalooban ng ating Panginoon. Huwag mo lang kaligtaan na huwag sumamba. Baka ang pagpapala na yan, kunin ulit sa iyo ng Panginoon. No? Ang sabi, mga kapatid, ng Matthew 19:26, but Jesus beheld them and said unto them, with men this is impossible, but with God all things are possible. Kung imposible sa atin, mga kapatid, ngunit ang Diyos na ating sinasamba ay walang imposible sa Kanya. Kaya niyang buhayin kahit patay. Mga kapatid, kaya niyang baguhin ang ating mga buhay. Na sa oras na ito, dumaranas ka ba ng pagsubok, problema, at pagkatapos dito, mga kapatid, paglabas natin na ito sa iglesyang ito, dala-dala natin ang pagpapala at pangako ng Panginoon. Dala-dala natin ang kagalingan ng kahit na anumang sakit at karamdaman. Ganyan ang Diyos na ating sinasamba sa iglesyang ito. Hallelujah.
Thank you, Jesus. Hallelujah. Isa pang kwento, mga kapatid. Puro kwento muna tayo ngayon. Hallelujah. Kasi sa preaching ko, mga kapatid, lagi na lang walang kwento. So, babawi ako ngayon pang ilang kwento ito. Mga kapatid, no? Hallelujah. Nababasa nyo rin ito na kuha ko rin ng mga kapatid sa Facebook, mga kapatid. Ngunit, ano mga kapatid, na para maituro sa atin, no? Maging paalala sa atin, mga kapatid, no? So, ang demonyo, mga kapatid, may kinausap na 3 pastor. Alam nyo na to, mga kapatid? Tinanong niya ang isang pastor, nagtanong siya sa 3 pastor, kung bibigyan kita ng pagkakataon na mabago ang pangyayari sa past, ano ang gusto mong mabago? Ang unang pastor, sinasabi niya, hallelujah, hindi kita hayaan na tuksuhin si Eva at si Adan upang wag nang may walay ang tao sa Diyos. Ang isa naman, tinanong sa mga kapatid, ikaw, anong gusto mo? Hilingin ko na hindi kahayaan na mag-rebuild sa Panginoon para hindi ka mahulog sa lupa at ginawa mong anong mundong ito. Ang isa, mga kapatid, tinanong sa ni Satanas, ikaw, anong gusto mo? Hindi sa sumagot. Ang ginawa niya, lumuhod, nanalangin, Panginoon, nilayo mo ako sa tuksong ito na gagagawa ni Satanas sa buhay ko. No? At lumaya si Satanas. No? At tinanong siya ng 2 pastor, anong ginawa mo? Hallelujah. Ang sabi niya, lagi nating tandaan, mga kapatid, no? Ang sabi ng sa ating Panginoon, huwag na huwag kang makipag-usap sa kaaway. Kaaway natin si Satanas. Kaya minsan natatalo tayo ni Satanas dahil ini-entertain natin si Satanas. Ang sabi ng Panginoon, huwag mong i-entertain si Satanas dahil walang ibang gagawin yan sa buhay mo kundi ilugmo ka, ibagsak ka, mga kapatid. So, i-entertain pa ba natin si Satanas? No. Ang nangyayari sa ating buhay, pagsubok, problema, sakit, karamdaman, pagkagawa niya ni Satanas na pinapaintulot ng Panginoon, huwag mong i-entertain. Dapat habang may sakit ka, may karamdaman ka, magpuri ka, sumamba ka sa Diyos, dahil paglabas mo, pagkatapos mo magpuri, pagagalingin ka ng ating Panginoon. Lalabas tayo sa iglesyang ito, sa oras na ito na wala ng sakit at karamdaman. Amen? Hallelujah. Thank you, Jesus. Sumunod, kapatid. At lagi nating tandaan, dahil ang offer niya babaguhin. Walang sino man ang pwedeng magbago ng nakaraan. Tanging Diyos lang, mga kapatid. Kaya nga, kapatid, hindi natin, you cannot change your past, but you can change your future. Amen? Kaya nga, ang sabi ng mga kapatid, kasabihan, na kapag ka-remind tayo ni Satanas ng ating mga past, i-remind mo siya ng patutunguhan niya. Dahil impyerno siya. Ngunit tayo, hindi tayo mapasama dahil ayaw natin makipag-usap kay Satanas, mga kapatid. Kung ano man ang udyok na sa ating buhay, mga kapatid, i-rebuke natin kagaya ng ginawa ng isang pastor na ito. Sa halip na sagutin niya Satanas, nanalangin siya at nirebuke sa pangalan ng ating Panginoon. Kaya lumaya si Satanas. Kaya mga kapatid, babalik-balik si Satanas sa buhay mo dahil ini-entertain mo. I-rebuke mo in Jesus Christ's name. Mamaya wala na yan. Lalayas na yan dahil nanginginig nga sa mga kapatid. No? Hallelujah. At pangatlo, mga kapatid, nais ni Satanas na panatilihin tayong nakakulong sa nakaraan. Mga kapatid, yan ang gusto niya. Kaya lagi niya tayo nire-remind ng ating mga past, mga kapatid. No? Huwag natin ngayon, past mo na yun. Wala na tayo magagawa doon. Kaya ang sabi mo kapatid, looking to Jesus. Focus to Jesus. Hayaan mong pass natin. Ang ginawa mo kanina na kasalanan, pass mo na yon. Hayaan mo na yan. Sinukom mo sa Panginoon. Hiningi mo na ng kapatawaran sa Panginoon. Huwag mo nang i-entertain yun kung gagamitin mo yun ng Satanas. Mga kapatid. No? Hallelujah. So pinalaya na tayo ng Diyos, mga kapatid. Kaya we need to love God, mga kapatid. Obey God sa ating mga buhay. Siya lamang ang dapat nating sundin. No? Wala nang iba, mga kapatid. Hallelujah. Isa pang kwento, mga kapatid, no? Hallelujah, isang kwento na lang. So, may isang hari, mga kapatid, na may 3 anak at binigyan niya, mga kapatid, ng seed ng sunflower, no? Nasabi niya, kung ang sino man sa inyong 3 ang magbalik nito na napakaganda
no? Na malusog na sunflower, siya ang papalit sa pwesto ko bilang hari. So, ang dalawa na ito mga kapatid, after ng a few months na bumalik sila sa hari mga kapatid, ay ang tataba, talagang ano yung bulaklak nila na sunflower mga kapatid. Ngunit ang pangatlo mga kapatid, ang bunso, wala pagbalik niya, sabi ng kanyang tatay, bakit wala kang dala? Sabi ng bunso, hindi ko napatubo ang seed. No? Kaya binalik niya ang seed, ganun pa rin, hindi tumubo. Kaya sabi, pagkatapos na sinabi niya, dinalasan ng kanyang tatay sa trono, maupo ka dyan dahil ikaw ang magiging hari. So nagreklamo itong dalawa. Ang sabi niya, bakit ang sa amin malulusog? Sabi niya, sabi sa kanya ng kanilang tatay, kayo ay hindi marunong, hindi honest. Ang seed na binigay ko sa inyo ay patay. So paano nyo yan ngayon? Paano nyo napatubo? Ibig sabihin, pinalitan nyo. Kaya hindi kayo naging honest, kaya hindi kayo karapat-dapat na umupo sa trono, kundi ang bunso na naging honest sa kanyang ama, mga kapatid. At lagi nating tandaan mga kapatid, no? Hallelujah. Be honest mga kapatid. And remember, true leadership is rooted in honesty. Maging honest ka sa lahat ng bagay sa ating Panginoon. Darating ang time, gagamitin ka ng Panginoon na maging leader. Maaaring hindi lamang dito sa iglesyang ito. Darating ang time na ang Panginoon mismo magbibigay sa inyo na gawing leader sa isang iglesia na ipapahawak sa inyo ng ating Panginoon. So maging honest tayo. Honest tayo sa pagsunod sa kalooban ng Panginoon. Honest tayo sa pagbibigay ng ating tithes and offering. Honest tayo mga kapatid sa pag-fulfill ng ministeryong pinagkatiwala sa atin ng Panginoon. Honest tayo sa lahat ng bagay dahil lagi natin tandaan mga kapatid, hindi man nakita ng tao, ang Panginoon nakikita niya. Kaya kapag kahit na anong persecution sa atin, yung ginagawa sa atin mga kapatid, maging honest pa rin tayo sa pagsunod sa ating Panginoon. Ano man ang sabihin ng tao, mga kapatid, dahil alam natin, ang Panginoon ay hindi natutulog. Amen? Hallelujah! So purihin ng Diyos sa ating mga buhay, mga kapatid. So sa ating konklusyon mga kapatid, hallelujah! Maiksi lang ito mga kapatid. Ang konklusyon natin, 1 oras. Okay lang kayo? Okay lang nanay? 1 oras? Hallelujah! So bago tayo sa pagpatuloy natin mga kapatid, what is the difference between an obstacle and opportunity? Ano nga ba mga kapatid ang pagkakaiba? The answer mga kapatid is your attitude. It depends on how your attitude works mga kapatid kung sa mga kinakaharap natin sa ating mga buhay. So ang sagot ay sa iyo din, sa kung paano mo harapin ang mga pagsubok o problemang kinakaharap mo sa ating sa buhay ng bawat isa, mga kapatid, no? Hallelujah! Lagi nating tandaan sa ating mga pagsubok na kinakaharap, mga kapatid, the best way na gawin natin, mga kapatid, talagang patuloy na lumapit sa ating Panginoon. Kasi minsan, mga kapatid, no? Minsan nandun ka na sa rurok ng tagumpay. Nandyan na, ano na lang, isang step na lang. Ngunit dahil natisod ka, dahil mga kapatid, umayaw ka, bumagsak ka, back to zero ka na naman ngayon. So mahirap kaya akyatin yung ganun mga kapatid kung ipag-aralan natin ang level ng ating pananampalataya, ang level of faith. Mga kapatid, nandun ka na mga kapatid sa shoulder, magiging submerged ka na, dahil sa natisod ka, bumalik ka na naman sa bukong-bukong. Eh mahirap akyatin yung mga kapatid, may tuhod, may baywang, bago ka makarating ulit mga kapatid sa shoulder. No? So sa atin mga kapatid, ano man ang kinakaharap natin, ano man ang problema, o ano man pagsubok, wala ka mang trabaho, wala ka man sweldo ng ilang buwan, mga kapatid, hindi yung dapat magiging hadlang upang hindi tayo magpatuloy sa paglilingkod sa ating Panginoon. Amen? Yan ang ating gagawin mga kapatid, dahil yun ang gusto ng ating Panginoon. Maaaring tinitis lang ng Panginoon kung hanggang kailan. Amen. Mga kapatid, ang pagtitiis mo, na 5 buwang walang sweldo, walang trabaho, di ba? Binawi naman, di ba? Si Sister Christina. O 5 buwan din yan walang trabaho Eh ngayon, kumikita na mga kapatid ng at ng ano pa doon, nakuha niya pa yung benefits niya. Di ba? Eh yun, bawing-bawi ng 5 buwan doon eh. Praise the Lord. So, sa atin mga kapatid sa paglilingkod sa Panginoon, huwag dapat maging hadlang. Basta kaya mo pumunta sa bahay panambahan,
Kahit naka-wheelchair ka, pumunta ka sa bahay Panambahan. Di ba? Higit sa bahay Panambahan, gagaling ka eh. Papabangunin ka ng ating Panginoon. Di ba? Amen. So yun ang gagawin natin mga kapatid. Dapat hindi nagiging lang makabundong gawain. Pinanggalingan na natin yan eh. Di ba? Ang importante masunod. Ano natin mga kapatid kasi iba mga kapatid na misinterpret ito yung sinasabi ng ating Panginoon. Di ba? Yung ano ng Panginoon? God, family, ministry. Na misinterpret ito minsan ng mga mananampalataya. Hindi muna ako gaganapin ng ministry ko. Part-time muna ako. Okay lang naman yun kasi family muna eh. So kailangan to ng family ko. Okay, nandun ka mapatid sa family muna, pero yung God, binigyan tayo ng ating Panginoon ng 6 na araw para gawin ang para sa pamilya mo. Ang isang araw para yun sa Panginoon. Put God first, mga kapatid. Din family, din ministry. Hindi mo man maganap ang ministry mo, ang importante, makapagsamba, makapagpuri ka sa ating Panginoon sa loob ng isang linggo, isang araw ang ibabalik mo sa ating Panginoon. So hindi dapat yung kapatid dahilan, magpa-part-time muna kasi wala akong trabaho, matagal akong walang trabaho. Magpa-part-time muna ako. Dahil sa pamilya. Nagkataon Friday ka pinag-part-time. Hindi ka pinag-part-time, Sabado hanggang Huwebes. Tapos sa Friday pinag-part-time ka, one day ka ang laki ng sahod. 1 milyon. Magpa-part-time ka ba? Ibaliwala mo ang pagsamba at pagpuri sa Diyos? Tapos araw ng pagsamba. Ang sabi kanina, dapat ang pagdating ng Panginoon, araw ng pagsamba. Biglang nag-cut up, saan napunta ang 1 milyon mo? Suluhin mo yan. Anong gagawin mo? Dapat hanggang imagine na lang. Ang importante, nandito tayo sa presensya ng Panginoon sa araw ng pagsamba at pagpuri sa Kanya, mga kapatid. Hallelujah! So mga kapatid, sabi ng kapatid, where is your faith? No? Kagaya mga kapatid ng sabi ng Panginoon, kagaya magkaroon lamang tayo ng pananampalataya na katulad ng binhi ng mustasa. Bakit yun din tulad ng ating Panginoon? Dahil ang binhi ng mustasa, mga kapatid, pasama sa gulay. Sa lahat ng gulay, mga kapatid, na may binhi, ang mustasa ang pinakamaliit. Tama ba? Ngunit, mga kapatid, ang pinakamaliit na seed niya ito, pag ang mustasa na ito na lumaki, tumubo, siya ang pinakamalaki sa lahat ng uri ng gulay. Naniniwala tayo yun? Yes. Kasi ang mustasa, nagiging kahoy yun. Lumalaki siya, tumataas. No? Siya ang pinakamalaki, mga kapatid, kapag tumubo na. So yun ang gusto na ating Panginoon. Maliit man yan ang binhi na natanim sa puso mo, alagaan mo, mga kapatid, patabain mo. Ibig sabihin, mga kapatid, hallelujah, patuloy mo yan, mga kapatid, diligan ng salita ng Diyos hanggang sa lumaki yan, na katulad ng butil ng mustasa. Amen? Napakaano lang, mga kapatid, na sinasabi ng Panginoon kung ating pag-aralan, mga kapatid, no? Napakahalaga, mga kapatid, sa ating pananampalataya sa ating Panginoon. So dapat mayroon tayong hallelujah ng pananampalataya na katulad ng binhi ng mustasa. Hallelujah. Hindi ibig sabihin na napakaliit na pananampalataya, kundi maliit man sa una, ngunit tumutubo, lumalaki hanggang nagiging kahoy. Hallelujah. Nakukuha niyo, mga kapatid? Hallelujah. So, tandaan natin, mga kapatid, si Pedro lumakad sa tubig. Ngunit natakot, nangamba dahil doon sa problema at pagsubok. Anong problema niya? Dahil sa alon. Malulunod siya. Mga kapatid. Ganon din tayo, mga kapatid, tinitest, mga kapatid, o pinapahintulot ng Panginoon na subukin ang ating pananampalataya. Kaya may mga problema, pagsubok, mga kapatid. Actually, mga kapatid, hallelujah, hindi nga ako nakapasok hapon, half day. Iniwan ko lang si Brad Milvin. Sabi ko, bahala ka na dyan. Babalik na lang ako mamaya. Pag close na, mag-out na lang. So, puri ng Diyos. At ano doon, mga kapatid, nilabas yung sasakyan dahil inayos. So, wala din pala na ulit ako doon sa harap ng Saudiya. Susundo sana ako kagabi. So, na-stuck doon.
Kaya wala tayong sasakyan, hindi ako nakapagsundo mga kapatid dahil ang sasakyan mga kapatid ay may problema. Wiring daw ang sabi doon, chinek. Pero God's will mga kapatid, baka will na yan ni Lord na mapalitan ng bago yan. Mga kapatid, no? Hallelujah, sa puri ng ating Panginoon. So mga kapatid, kaya nasalip mga kapatid na makatipid, nagastusan pa kasi pinariker ko pa mga kapatid. Kasi kung hindi ko pariker, nandiyan ang pulis, binubusinahan ako ng pulis. Sabi niya, alisin na yan, alisin na yan. May dumating na riker, kaya pinariker ko na. Buti 100 lang ang singil, mga kapatid, no? So, puri ng Diyos at talagang inaano ng kalaban. Kasi hindi dumating ditong riker, doon lang sa stoplight, doon sa Malik Road, mga kapatid. 2 gulong niya mismo ang sumabog. Ito ang magagawa ni Satanas, mga kapatid, para magalit tayo, umano tayo. Ngunit hindi, mga kapatid. Ang sabi nga ng nag-riker, 50 lang nagbigay, pero binigay ko pa rin ng 100. At kagandahan mga kapatid, sabi ko, itis ko nga, umakyat ako doon sa taas. Nung i-start ko, nag-start na naman. Sabi ko, sige, baba muna ako kasi dadating ang pulis. Pag madak na ng pulis, baharing magmukalapa pa ako, mga kapatid, dahil yung tax dowry hindi pa naayos. So 150 yon, ang insurance expire, 100 yon, kapatid. At ang 150 pa, di magiging 400, magiging 500, ang raker pa. So puri ng Diyos, mga kapatid, nagastos ng 100, praise the Lord, walang ano yan, mga kapatid. No? Ang importante, ligtas, mga kapatid, at mapaayos yan, mga kapatid. God's will. Kung hindi man, ay stuck na yan doon sa loob, mga kapatid, no? Hallelujah! So purihin ang Diyos, mga kapatid. At lagi natin tandaan, mga kapatid, sa mga pagsubok at problema ang ating kinakarap, ang sabi ng 1 Corinthians 10:13, mga kapatid, hallelujah, hindi dumating sa inyong anumang tukso, kundi iyaong matitiis ng tao. So kasama ang pagtitiis sa mga tukso, mga pagsubok na ating kinakaharap, mga kapatid, pagtiisan natin, mga kapatid, may problema, pagsubok o sakit at karamdaman natin dinaranas, mga kapatid. Ang sekreto lang naman, ibigay natin sa Panginoon, ilapit natin sa Panginoon. Dahil alam natin may magagawa sa ating mga buhay, mga kapatid, no? Tapat ang Diyos. Itong pangako ng ating Panginoon, na hindi niya tutulot na kayo tuksuhin ng higit sa inyong makakaya. Kaya huwag mong sabihin hindi makakaya ang sakit mo, yun pa nga lang eh. Nakakahinga ka pa, ang masama nun pag hindi ka na nakakahinga. Dahil patapos ng buhay mo doon. No? Sakit lang yun. Sakit lang ng ulo. No? May solusyon dyan ng ating Panginoon. Amen? Hallelujah. So, hindi daw tayo mapatituksuhin ng higit sa ating makakaya. Kundi kalakip din ng tukso ay gagawin naman ang paraan ng pag-ilag upang ito'y inyong matiis. So, ang Panginoon din magbibigay sa atin ng kalakasan. Ang Panginoon din magbibigay sa atin ng kagalingan, mga kapatid. We need to trust Him, mga kapatid, sa mga pagsubok at problema ang kinakarap natin sa ating mga buhay. Amen? Hallelujah. Ecclesiastes 3:1, it's only a season. Diba? Season mo ngayon na may sakit at karamdaman. Bukas, season mo na malaya ka na pinagaling ka na ng ating Panginoon. Season mo ngayon na may problema at pagsubok ang kinakarap. Bukas, mga kapatid, ayusin niyo ng Panginoon. At alam natin, kapag napagtagumpayan natin, ibabalik ng Panginoon ang pagpapala na hindi mo kayang isipin. Yun ang ating pangawakan, ng pangako ng Panginoon. Kaya ako, mga kapatid, minsan may mga pagsubok at problema dumarating sa ating buhay. Ang iniisip ko kagad, yung blessing na ibabalik yun ng ating Panginoon. Kapag yun ang isipin mo, mga kapatid, hindi mo intindihin kung ano man yan ang problema at pagsubok, mga kapatid, na dumarating sa buhay mo. No? So sa bawat bagay ay may kapanahunan at panahon sa bawat panukala sa silong ng langit, mga kapatid. No? Hallelujah! Huwag nating sabihin, mga kapatid, para hindi na ako mahal ng ating Panginoon, ganitong dinaranas ko na pagsubok at problema. Isipin natin si Job, mga kapatid. Di ba? Ang problema mo siguro, mga kapatid, ang naramdaman mo na sakit karamdaman na hindi pa yan, mapatid, sa kalingkingan ng dinanas ni Job, mga kapatid. Ngunit naging tapat si Job, mga kapatid, sa ating Panginoon, no? Hallelujah. So when storm comes, mga kapatid, trust God because He knows everything. He knows everything. He knows what is good for us, mga kapatid. So we need to focus to Jesus, mga kapatid, not on the storm. So dinaranas natin, hayaan mo lang, lilipas lang yan. May panahon dyan, mga kapatid. May kanya-kanyang panahon na tinakda ang ating Panginoon. 2 Timothy 1:7. Sapagkat hindi tayo binigyan ng Diyos ng espiritu ng katakutan. Sino nakatanggap ng banal na espiritu? Ba't ayaw nyo tumaas ng kamay? Hindi pa kayo nakatanggap? Yes. Wala pa ba ang pag-ibig ng Diyos sa buhay nyo? Wala pa bang bunga ng espiritu sa buhay nyo? Bakit ayaw nyo magtaas? Praise the Lord.
So, hindi daw tayo binigyan ng Diyos ng espiritu ng katakutan. Kaya kapag ka may takot ka pa, hindi espiritu ng Diyos ang binigay niya sa'yo. Baka espiritu yan ng Satanas. No? Kundi ng kapangyarihan at ng pag-ibig at ng kahusayan. Yan ang binibigay sa atin ng Panginoon. No? Kapangyarihan. Kaya nga sabi ng Panginoon sa Acts 1:8, di ba? No? You will receive power. After that, the Holy Ghost shall come upon you. Power to overcome the works of evil in your life. Rebuke in Jesus Christ's name. You have the power and the authority. Amen? Use it for the glory of God, mga kapatid. Ang sabi nga ng Luke 10:20. Di ba? Gamitin natin para sa kapurihan ng Diyos. Binigyan tayo ng Panginoon ng kapangyarihan, higit sa kapangyarihan ng kaaway, including Satan. Kaya nga sabi, lagi natin pinapangaral sa Satanas, parang langgam yan. Pwede mong pitikin, pwede mong sipain. Dahil binigyan ka ng kapangyarihan ng Diyos na masigit sa kanyang kapangyarihan. Amen? Use it for the glory of God, mga kapatid. 2 Timothy 4:5, itong dapat natin gawin. No? Hallelujah! Ngunit ikaw ay magpigil sa lahat ng mga bagay. So bilang apostolic ko muna ng palataya, magpigil tayo sa mga bagay na alam natin makakasira o mga balakid, mga kapatid, sa paglapit natin sa ating Panginoon. Magtiis ka ng mga kahirapan. So kasama ang paghihirap sa ating paglilingkod sa ating Panginoon. Gawin mo ang gawa ng ebanghelista. Ganapin mo ang iyong ministeryo, mga kapatid, no? Hallelujah. At ang ating last verse, Acts 20:24. So sabi nito, datapot hindi ko minamahal ang aking buhay na waring sa akin ay mahalaga. Si Apostle Paul, no? Binigyan niya tayo ng halimbawa na sabi niya, hindi ko minamahal ang aking buhay na parang mahalaga ito sa akin. Dapat ganun ang ating pangatwiran. Kaya hindi na ito mahalaga, mapatid, ang ating, hallelujah, katawan na ito. No? Ang mahalaga ang ating kaluluwa na mapunta doon sa ating Panginoon, sa kanyang kaharian sa kalangitan, no? So hindi ko minamahal ang aking buhay na waring sa akin ay malaga. Maganap ko lamang ang aking katungkulan. Gawin natin o ganapin natin ang katungkulan ng bawat isa sa atin. Bawat isa sa atin ay mayroong katungkulan. Hindi yung member ka lang, kundi may katungkulan ng bawat isa sa atin. Kahit member ka lang, katungkulan mo na ipanalangin ang bawat isa sa atin. Amen? Hallelujah! Maganap ko lamang ang aking katungkulan at ang ministeryong tinanggap ko sa Panginoong Hesus. Kanino ba natin natanggap ang ministeryo, mga kapatid? Sa pastor ba? Sa leader ba? Sa Panginoong Hesus. So hindi yan, kapatid, sa tao galing, kundi sa ating Panginoong Hesukristo. No? Na magpatotoo ng ebanghelyo ng biyaya ng Diyos. Mga kapatid. So ang sabi ng Panginoon, ganapin natin ang ating katungkulan, no? At ang ministeryong tinanggap natin sa ating Panginoong Hesukristo. Kaya ang gagawin natin, we need to look to Jesus. Focus to Jesus. Focus for serving the Lord. Focus for glorifying the name of God in your life, mga kapatid. Yan ang gagawin ng bawat isa sa atin sa oras na ito. Nalalapit ang ating anibersaryo. Bawat isa sa atin may katungkulan. No, hindi tayo, mga kapatid, na member lang o attendees lang. Kundi bawat isa sa atin may gagawin para sa kapurihan at kadakilaan ng ating Panginoon. So isa na yon, ang prayer. Bawat isa sa atin ipanalangin ang nalalapit na anibersaryo na yan, mga kapatid, sa November 8, mga kapatid. At God's will, ipapainal natin yan. Ramada Hotel tayo, mga kapatid. So palakpak sa Panginoon. So to God be all the glory, mga kapatid. God bless us all. So magpakalakas tayo, mga kapatid, sa ating Panginoon.